po natin. Pera, nakikiisa po sa pagtataguyod, paglaban, sa pagsira ng ating Republika ng Pilipinas. Hindi kaila sa ating lahat na nandiyan ang banta ng pang-aagaw ng kapangyarihan sa pangunguna ng sakim at hindi maintindihang mga katwiran na kanilang pinaglalaban. Ako po, mula nang maupo at mula nang tumakbong Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos ay sumuporta na dahil naniniwala po ako na siya po ang makakapagpabago ng ating kinalalagyang hirap dito sa ating bansa. Ang hindi ko lang din po maintindihan ay kung bakit hindi kayang irespeto ng ilan nating mga kababayan ang kagustuhan ng mayoryang Pilipino sa pagpili ng ating Pangulo. Hindi ba't dapat tayong mga Pilipino ay nagkakaisa dahil tapos na po ang halalan, tapos na ang paligsahan at nakapagpasya na ang mayoryang Pilipino? Hindi ba kaya nilang i-respeto yung sinasabing kagustuhan ng mas maraming Pilipino? Yan po ang aking tinatayuan ngayon. Ang gusto ko po ay i-respeto yung bagay na yan. Bukod pa riyan, marami po tayong mga kababayan na nariyan, na naninira at kung ano-anong mga kababuyan, kalapastanganan ang pinupukol sa ating Pangulo. Hindi ba nila naiisip na ang kanilang ginagawa ay hindi lang kasiraan ng ating Pangulo dahil ang Pangulo ay nananalamin sa ating bansa, sa ating mga Pilipino? Hindi ba sila nakukonsensya? Hindi ba dapat tayong mga Pilipino ay nag-aangat ng sariling ating bansa kasama na ang pagrespeto, paggalang sa ating minamahal na Pangulong Bongbong Marcos? Ngayon po, inuulit ko, kaisa niyo po ako sa pakikipaglaban sa bagong pag-asa, sa bagong Pangulo at sa bagong Pilipinas. Mga kababayan, mga kasama, mga kapatid, ang hiling ko lang po sa mga kasama nating naririto ngayon ay magpahayag ng mayroong pagrespeto, mayroong pagmamahal pa rin kahit na tayo ay niyuyurakan, kahit na salungat sa ating mga opinyon at pananaw, prinsipyo yung kanilang pinaglalaban. Huwag po natin gagayahin ang kanilang mga ginagawa. Sabi nga, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. At yun naman din ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Kahit na anong batikos, kahit na anong mga masasakit na salita, hindi niya po pinapansin at hindi niya iniinda. Bagkus, ginagantihan pa niya ng matamis na ngiti at pagmamahal pa rin. Pagdating naman dito sa panawagan na magbitin na ang ikalawang Pangulo at ang pinakamataas na leader sa ating Department of Education, walang iba kundi si DepEd Secretary Sara Duterte. Sana po, Madam Vice President, Madam Secretary, alam na po ng lahat at panawagan na ng maraming Pilipino na kayo po ay magbitiw bilang delikadesa. Sana po inyo nang tuparin ang inyong mandato bilang tagapaglingkod ng sambayan ng Pilipino. Dismayado na po ang marami nating mga kababayan sa mga nangyayaring issue, sa mga lumalabas na issue, sa patuloy na inyong pananahimik, sa mga dapat na isyong inyong tinatalakay o inyong sinasagot. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos, marami na po ang humihiling na sana ay magbalik tayo bilang membro ng ICC at hinihiling din po ng karamihang mga Pilipino na paimbestigahan o dili kaya ay papasukin ang ICC para malaman ng sambayanang Pilipino kung ano ba ang talagang katotohanan o ano ang totoo sa mga issue ng dating Pangulo ng Pilipinas. 10 ng kanyang mga kasamahan ay dapat malinis kung meron dapat na kasalanan at kung meron mang dapat linisin at kung meron dapat patunayan, ang ICC ang dapat na magbibigay linaw nito. Maraming salamat din po sa mga kababayan natin nanggaling pa ng malalayong lugar at mga nag-effort ng kanya-kanyang pamasahe, ng kanilang pamamaraan para makarating sa pagtitipon na to, para manawagan sa pagbibitiw
ng DepEd Secretary na walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Maraming salamat din po sa ilang mga grupo, partido na dumalo at nakiisa sa pagtitipon na ito. Muli, Mike Cervera po, kasama niyo po sa pakikipaglaban para sa katotohanan. Atin ang Pilipinas, protektahan ang bagong Pilipinas, atin ang West Philippine Sea, protektahan ang teritoryo at ang ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Vlogger Mike Cervera.